At sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon. Amen. Sino po dito naniniwala na walang imposible sa ating Diyos? Amen. Tunay nga na kayang-kaya ng ating Diyos na pagalingin tayo. Amen po ba? Kayang-kaya ng ating Diyos na lutasin ang ating mga problema. Amen po ba? Amen. Amen. At kayang-kaya tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya sino man ang naniniwala, pwede po ba sumigaw ng Hallelujah? Hallelujah! Mas malakas pa po. Hallelujah! 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 Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Ang imposible
inaalala biyaya't kabutihan mo, O Diyos muli ako namamangha sa iyo sa pangangailangan. Puso'y kinalingan mo, Diyos pangitakan ng pagsambang wagas, itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking handugan ng pagsambang wagas, itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo, kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Inaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos muli ako namamangha sa iyo sa pangangailangan. Puso'y kinalingan mo, hayaan mo iyamapin ka ng pag-ibig, ka ng pagsambang wagas, itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas, itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo, kalwalhatian mo ang buhay ko'y pagsamba, wagas, itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsamba, wagas, itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo, kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Napakasarap pong awitan ng ating Panginoon. Atin po siyang kausapin sa pamamagitan ng pag-aawitan, O God. Kung siya ating makausap, pwede mo po siyang kausapin. Sabihin mo sa Kanya, ano ang iyong nasa isip, nasa puso, ano man ang iyong kabigatan sa mga oras na ito. Kausapin mo lang siya. Sa pamamagitan ng pag-aawit, ito ay isa na rin ng parang panalangin para sa Kanya. Sama-sama po natin siya awitan muli ng ating pagsamba, wagas. Hallelujah. Ay
tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking handugan ng pagsamba, wagas itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Pagpaghatian mo ang saysay ng buhay ko. Oh, praise you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Ating pong tatawagan si Sisters Susan para po sa ating pag-umpisang panalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hindi nga po, napakasarap kumain sa iyo, Panginoon. Napakasarap, Panginoon. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, hindi nga po, O Diyos, na sa gabi ito, Panginoon. Nagagala kami, Panginoon, nandito kami lahat, Panginoon, at patuloy na sumasamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Jesus. Sa gabi ito, Panginoon, maraming salamat po sa mga kapatid namin nandito, Panginoon, na tuloy nga po, O Diyos, na inuna nila ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang aming pupurihin habang kami nabubuhay. Lord, tunay nga po, O Diyos, na sa buhay namin, Panginoon, ano man ang aming maranasan, ano man ang mga pagsubok, Panginoon, andiyan ka, Panginoon, upang kami, Panginoon mo, ay yakapin, Panginoon. Lord, tunay nga po, O Diyos, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Kaya, Panginoon, andito kami, inaalin namin ang aming buhay, Panginoon, na nagpapasalamat kami, Panginoon. Alam po, Panginoon, sa mga awitan na yan, Panginoon, nalulugod ka sa amin, Ama. Lord, tunay nga po, O Diyos, na sa gabing ito, patuloy kami mag-aaral ng iyong salita. Patuloy, Panginoon, ang salita mo'y aming maunawaan, aming maintindihan, Panginoon. Dahil napakahalaga, Panginoon, ang iyong salita sa aming buhay. At ang salita mo, Panginoon, ang nagtutuwid sa aming mga pamumuhay. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa gabi ito. At dalangin namin, Panginoon, ang sino man ang tatayo sa pulpito ito, sa gabi ito. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo siya bigyan ng karunungan na mula sa iyo. Lahat kami, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan. Sabi ko sa iyong salita, ang may pandinig ay makinig, Panginoon. Nandito kami para makinig ng iyong salita. At nawa, Panginoon, sino man ang tatayo, itago mo po siya sa likod ng lupos, Panginoon, at ikaw ang makita sa kanyang harapan. Lord, tunay na po, O Diyos, na ang kabutihan mo, Panginoon, ay patuloy namin nararanasan sa buhay namin. Yakapin po kami ng iyong pagpalang kami, Panginoon. Huwag mo kami bibitawan, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Ikaw lang sapat na. Wala kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya, Panginoon, napakahalaga na nandito kami lahat, Panginoon, at patuloy na sumasamba sa iyo. Napakabuti mo sa buhay namin. Panginoon, patuloy namin na ang pinagkatagumpayan sa gabi ito. Ang lahat ng aming gagawin at sasabihin, Panginoon, magbigay ng kanunuran sa iyong dakilang pangalan. Ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming mapapurihan. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyong gabi ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy ka maghari sa aming mga puso. At inaangkin namin ang katagumpayan ng gabing ito. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, ito po ang aming samot dalangin. Tayo po lang tayo magsabi na, Amen.
God is good. All the time. And all the time, God is good. talagang mabuti ang Diyos. Amen. Sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mabuti ang Diyos. Bago pa kayo pumunta rito, kung may sakit, ginagaling na. At yung namung problema kanina, kung paano siya pupunta rito dahil lutas na yung problema. Yun po ang kabutihan ng ating Diyos. Hindi pa natin binulit pa yung ating bibig, ay sinasagot na po niya. Pinapatag po na niya ang lahat ng ating pangailangan. Dahil dapat talaga siya ang una. Inuna natin siya. Ang sabi po doon sa 6:33 ng Mateo, kung siya ang ating pagsusumakitan, na hanapin ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian, ang lahat ng bagay, idaragdag na niya sa ating mga buhay. Welcome po. Welcome sa ating po lahat. Welcome. Welcome po sa ating lahat. Kung nababanggitin ang mga pangalan nyo dahil baka meron akong hindi mabanggit, agad tumayo. Hindi ako nakapansin ni Kuya Alfred. Welcome po sa gawain ng Panginoon sa lugar ito. At ngayong pong gabi ay patuloy po tayo na mag-aaral ng salita po ng Diyos dahil sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita niya na nagbubula sa bibig ng ating Diyos. Kaya kailangan po natin pakainin ang ating kaluluwa. Kaya yan po pagkain ng kaluluwa ang salita po ng Diyos. At ngayon po gabi ay ang pamagat po ng ating mensahe ay ito po. Total submission to God. Total submission to God, at mula po ito sa aklat ng James chapter 4 verse 7 hanggang 8 po. Mula po Genesis hanggang Revelation sa Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, nandun po ang babala o yung utos po ng Panginoon, ng Diyos. Mula Genesis po yun. Sagad hanggang Revelation. Kaya nga po mula sa unang sa Genesis po, nandun po yung sinasabi na ang gustong-gusto po ng Diyos ay maging masunurin yung mga nilikha niya sa Kanya. Yung nilikha ng Diyos ay gusto niya ay maging masunurin, pero wala pong nakasunod. Simula sa umpisa, wala pong nakasunod. Ano ba? Naging masuwayin ang ating unang magulang. At hanggang doon po sa Revelation, nandun din po yung sinasabi ng Diyos na babala na ang sino man na magdagdag, magbawas ng kanyang salita ay mapapahamak. Idadagdag sa kanya kung ano yung hindi maganda doon sa Biblia. Pagpapala at sa hindi pagsunod, sabi po doon, sumpa. Pero hindi po tayo dapat umakot sa iyo. Kaya ngayon po ay pag-aaralan po natin ang total submission to God, at may pamagat po ito na the 3 biblical benefits in total submission to God. Meron pong 3 benepisyo ng pagsunod o pag-submit natin sa ating Diyos. Pero bago po tayo magsimula, tayo po idulong po natin sa Diyos, sa ating Panginoon, ang ating pag-aaral. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, Banal na Espiritu. At sa oras po na ito,
Nagpapasalamat po kami na kami ay muli mong tuturuan. Salamat sa iyong mga anak na dinala sa lugar po na ito. Ano man po ang aming gagawin sa aming pag-aaral, ito po ay maging pagpapala, encouragement po sa iyong mga anak na dinala sa lugar po ito. At higit sa lahat, para sa iyo, Panginoon, ay maging karangalan po sa iyo ang aming pong pag-aaral. At naniniwala po kami na lahat ng aming maririnig, lahat ng mga salita mo na aming babasahin o pag-aaralan ay hindi po babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Nananampalataya po kami na ang salita mo ay patuloy na magbibigay sa amin ng tunay na kaalaman, katotohanan mula po sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa tunay na guro, ang banal na Espiritu, dahil alam ko po sa aking sarili, it's not my might nor by power, but by your Spirit, Lord, says the Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy na tinataas po namin sa iyo ang aming pag-aaral at ang iyong mga anak na makikinig. Ibukas mo po ang kanilang puso, ang kanilang mga isip, at ma-focus lamang ang kanilang pagdinig mula po sa iyong makapangyarihang salita. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pag-aaral at ngayon pa lamang inaaki na po namin ng gabi ito ay katagumpayan. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pagsasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Basahin po natin ang ating pag-aaralan, James chapter 4, verse 7 hanggang 8. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Dito po sa verse po na ito, ang ating pag-aaralan at kukunin yung tatlong benepisyo ng total submission sa ating pong Diyos. Fasten your seatbelt and ready for our take-off. Number 1. Sabi po dyan, obedience is an attitude of the heart that pleases God more than anything else you do for Him. Na kahit ano pang ginagawa mo, kahit ano pang ginawa mo para sa Diyos, na akala mo ay magbibigay kaluguran, pero ang pinaka po ay ang obedience. Yung pagsunod. Yung po yung pinaka. Kahit na ano pang ginawa natin o kahit ano pang gusto natin na maparangal natin, magpalugod ang Diyos, ang pinaka number 1 po ay yung pong obedience. Sabi po ng verse 7, submit yourselves then to God. Kanino po tayo magsasubmit? Sa Diyos. Dahil tayo ang may kailangan. Diba? Tamit yung sinasabi, ikaw may kailangan, pero ang lalapit sa iyo ay ang Diyos. Diba? Dapat ikaw may kailangan, ikaw ang lumapit at sumunod sa Diyos. Tingnan po natin dito sa letter A, obedience is the highest form of worship. Pinakamataas na form ng pagsamba sa Diyos, yung pong pagsunod. Ano po ito? Sabi po diyan, based on biblical principles and Christian teachings, obedience to God is often considered the highest form of worship and the primary way to bring Him glory. Bibigyan natin ng karangalan, ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating pagsunod. It is viewed as an act of love, trust and surrender that aligns human action with divine will. Tingnan po natin dito sa
aklat ng unang Samuel 15:22. Ito po ay tungkol po doon sa sinabi po ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel na yung mga kalaban sa pamumuno ni Agag, yung mga kalaban ng mga Israelita, ang sabi doon, patayin lahat. Patayin lahat. Yun po ang order. Yun po ang sinasabi ng Diyos. Lahat ng kalaban ng mga Israelita, patayin lahat. Pero ang nangyari po, yung si Haring Agag ay hindi po pinatay ni Haring Saul. Hindi po pinatay. Tapos, ang ginawa niya, tuwang-tuwa yung si Haring Agag na hindi siya pinatay. Tapos, yung mga hayop na mga matatabang tupa ay pinili po ni Haring Saul para daw ihandog. Para ihandog sa Diyos. Yung mga matatabang tupa, yung mga magagandang, kumbaga sana yung mga espesyal, yung mga magagandang tupa, ay ihahandog niya. Kaya ang sabi po sa kanya ni Samuel, sabi po ni Samuel kay Haring Agag, ay kay Haring Saul, di ba ang sabi sa'yo, ay patayin mo lahat. Lahat. Walang pipiliin yun. Bata, matanda, kahit ano pa, mga hayop, kailangan patayin. Pero, bakit hindi mo pinatay? Hindi mo pinatay, hindi mo inano yung mga kalaban. Lalo na si Haring Agag. Kaya ang sabi po ni Haring Saul, ang ginawa ko ay tumili ako ng mga matatabang tupa para ihandog sa Diyos. Ano po ang sabi dito sa ating pag-aaral? Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang ginawa po ni Samuel, dahil hindi po niya pinatay si Agag, tuwang-tuwa si Agag dahil hindi siya pinatay. Ang ginawa po ni Samuel, tinawag po si Agag, pagkatapos pinatay po, talagang patay na, tinagtag. Tinagtag po si Agag, pinatay po. Kasi kung ano dapat yung utos, yun ang susundin. Pero hindi po ginawa ni Haring Saul, kaya ang gumawa po ay si Samuel, na nagsabi na mas higit na nagugustuhan ni Yahweh ang handog at hain. Sabi po rito, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Kaya tama yung sinabi ni Sister Susan, ang may pandinig, ano po? Makinig. Hindi po sa katabi. Makinig po tayo sa salita po ng Diyos. At higit na mahalaga na nagbibigay ng karangalan, kaluwalhatian sa Diyos, ang sundin natin kung ano ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Amen? Amen. Tingnan niyo po dito sa John 15:9. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Verse 10, when you obey my commandments, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandments and remain in His love. Tingnan niyo po ito. Mismo ang Panginoong Jesus ay sumusunod dun sa Ama, dun sa nagsugo sa Kanya. Siya po yung pinakamodelo. Dahil din nga pong commandments ay pag-ibig. Sa totoo lang po, ang kabuuan ng commandments ay pag-ibig. Ang kabuuan ng kautusan ay
pag-ibig po. Kaya nga po sinabi dyan, dalawa na lang. Dalawa na lang ang utos na sinasabi. Ano po ang unang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang kabuuan po ng kautusan ay pag-ibig. Kaya yan po yung sinasabi ng Panginoon, I have loved you even as the Father has loved me. Tingnan niyo po, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan sa libutan, na ibinigay niya kanyang buktong na anak na ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Di ba? Amen? Tapos na po, doon sa verse 10, when you obey my commandments, you remain in my love. Kaya nga po itong commandments, pag-ibig po ito. Mismo ang Panginoong Jesus ay sumusunod sa nagsugo sa Kanya. Thus as I obey my Father's commandments and remain in His love, I have told you these things so that you will feel my joy. Diba? Magkakaroon ka ng kagalakan kapag ikaw ay sumunod. Tingnan niyo po, halimbawa, merong magulang, inuutusan ng anak. Kung halimbawa ba, hindi sumunod yung anak, tandali, meron akong iuutos sa'yo. Teka lang! Diba? Ano na sabi? Wait lang! Pag sinabi ng merong iuutos, wait lang! Ano, matutuwa ba yung nag-uutos? Matutuwa? Hindi matutuwa. Dapat kung mag-uutos tayo kasi, dapat merong kasama pag-ibig. Huwag yung basta uutusan mo, lalo na mga anak. Huwag mo uutusan niya ng, kunin mo to, bilhin mo to. Diba? Kunin mo yan, gawin mo yan. Mali po yun. Dapat, kasi ang pag-utos, katulad ng ating pinag-aaralan, ang kautusan o commandments ay pag-ibig, dapat sasabahan ng pag-ibig yung inyuutos mo. Tulad ng ginawa ng aking ina. Sabi po sa akin ng inang ko, anak, naglalaro ako naglalaro ako. Talagang busy-busy ako. Wala pang cellphone mo, wala pa. Anak, para ka na nga anak na mamasyal. Bili mo nga ako ng mantika. Sabi niya, diba, napakaganda. Aba, iniwan ko yung naglalaro ko. Iniwan ko. Maganda yung niya, utos niya gusto mong mamasyal. Diba? Ang ginawa, agad ako. Tapos, agad naghihintay ang inang ko. Saan kaya naghihintay ang naputusan ko ng bumili ng mantika? Sunog na itong wala pa. Dumating ako ngayon. Sabi ko, inang, eto na yung mantika. Saan ka nga nagpunta? Sabi niyo, parang akong namamasyal. Bumili ko ng mantika. Namasyal muna ako bago ko bumili ng mantika. Kaya yun, hindi naman ako kinagalitan. Kasi nga, dapat may pag-ibig lahat. Diba? Sumunod naman ako Diba? Sumunod naman ako. Kaya lang, hindi kumpleto pagsunod. Dapat talagang obedience ang gaan natin. Disobedience ay hindi po yun ang tunay na pagsunod. Pero, meron po, sabi po rito, kung susundin natin, I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Diba? Diba nakakatuwa na pag may usa mo, yung anak mo, ang bilis pa, tulad agad. Diba? Dapat gano'n. Pero okay na akong gayahin na namasyal pa bago sumunod. Ano pa? Psalms 128 verse 1. Verse 1 hanggang 2 New Century Version. Sabi po rito, happy are those who respect the Lord and obey Him. Diba? Happy are those who respect the Lord and obey Him. Kasi po, pagsunod, paggalang yan. Pag-respect. Tsaka trust. Nandun po yung trust mo. Kaya ka sumusunod. Sabi ng verse 2, you will enjoy what you
work for, and you will be blessed with good things. Kaya nga po, pag tayo nagtatrabaho, dapat masaya ka. Masaya ka doon sa trabaho mo. Kung hindi ka masaya, maghanap ka ng trabaho na magiging masaya ka. Di ba? Napakahirap yung magtrabaho ka na pagka yung halimbawa, papasok ka na, tapos diba? Lalo na pag-Lunes. Pag-Lunes, ano yung Monday sickness ba tawag ko? Lunes, yun na naman ang gagawin ng trabaho, yun na naman ang ano po. Diba? Ang gagawin po natin yan, ang sabi, pag tayo sumunod sa Diyos, unahin muna natin siya, pagkatapos, yung magbibigay sa iyong trabaho, ay magbibigay sa iyo ng enjoyment, at ang sabi po dyan, you will be blessed with good things. Yun po ang sabi. Yun po yung pinakaano na kapag sumunod po tayo at iginalang natin ang Panginoon, ang mararanasan po natin ay enjoyment, and you work for, and you will be blessed with good things. Naalala ko na naman po ito si Sister, sensya ka na, lagi nang alam niyo po, si Sister Rodeline. Si Sister Rodeline. Nung una po siyang pumunta rito sa Maynila, alam niyo po ba ang una niyang hinanap? Hindi trabaho. Hindi po trabaho ang una niyang hinanap. Ang una niyang hinanap kung saan nandoon ang mga Christian church. Kung saan siya makakasamba, kung saan siya makakaano ng pagsamba. Yun po ang ginawa niya una. At para maging maiksi po, dahil ewan ko kung narinig niyo na to, ang ginawa nga po niya, gano'n, inuna muna niya, nahanapin, nakakita naman siya, at nakita niya po dito. Hindi ko lang alam kung bakit mo na nalaman na meron pala dito. Ngayon po, sa madaling sabi, nung siya po umatid dito, nalaman naman po ng aking anak ni Abigail, ang ginawa po ay nirekomenda siya sa trabaho, in-interview ng Sabado. In-interview siya ng Sabado, Lunes, nagtrabaho na. Amen? Amen. Ang bilis, di ba? Tapos, alam ko, enjoy siya. Nasihan siya doon sa trabaho niya. Ang bagay ko, pinagbuti na lalo ang trabaho dahil dapat 6 months na professionary para ma-regular. 3 buwan pa lang ata, hindi pa professionary. Regular na! Kaya alam ko, natutuwa siya sa trabaho ibinigay sa kanya ng Diyos. Dahil inuna muna niya ang Panginoon. Inuna muna niya sumunod sa Panginoon. Kahanapin muna ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, at ang lahat ng bagay idaragdag na lang sa ating mga buhay. Amen? Ganun po dapat. Pero happy are those who respect the Lord and obey Him. You will enjoy what you work for. Ngayon po, kung meron kayong trabaho na hindi kayo masaya, iwanan niyo. Paghanap kayo ng trabaho na masaya kayo at hingin nyo kay Lord. Sa Diyos tayo humingi ng magandang trabaho na magbibigay sa atin ng enjoyment. Diba? Amen? Masaya ka ba, Sister Rodri? O, amen? Yun po, ang ibig sabihin, no? Letter B, imitation of Christ. Sabi po dito, Jesus is the ultimate model of obedience to God, having glorified the Father through His perfect obedience even unto death. Hanggang kamatayan. Basahin po natin sa Philippians chapter 2 verse 8. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Hanggang kailan tayo susunod? Hanggang kailan tayo pwedeng sumunod? Kaya ba natin itong ginawa ng ating Panginoon? Siya po yung perfect na obedience to God. Siya mismo, hanggang kamatayan. Sa atin kaya ba natin sumunod yun? Hindi ko. Diba? Diba?
Wag naman gano'n. Wala bang magandang, wag naman gano'n hanggang kamatayan. Diba? Di ba ganun yung sinabi ko noon na mayroong isang nahulog? Mayroong nahulog sa madilim na lugar, bigla siyang nahulog. Tapos nung mahulog siya, yumakap siya doon sa, meron siyang nayakapan. Meron nayakapan yung tao na nahulog. Hindi niya maalaman, hindi niya makita. Madilim, wala siyang makikita kahit ano. Sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Lord. Yes, anak, tutulungan kita. Ang sabi po ni Lord sa kanya, sige, bumitaw ka. Sabi ng Diyos sa kanya, bumitaw ka. Lord naman, ayoko nga mahulog. Bakit mo ako pabibitawin? Basta bumitaw ka at hindi ka mapapahamak. Sabi ng Diyos sa kanya, si Lord ka ba talaga? Bakit ganyan naman na sinabi ko, tulungan mo ako, pero ang sabi mo, bumitaw ako. Alam niyo po ba? Inabot ng umaga. Inabot ng umaga ng liwanag. Hindi bumitaw. Hindi sumunod sa sinasabi ng Diyos na bumitaw ka at hindi ka mapapahamak, tutulungan kita. Nung pagliwanag, alam niyo po, isang dangkalang ang paa niya sa lupa. Wala siyang alam, hindi niya alam. Hindi siya sumunod. Dapat, alos po siya. Kaya nga uwi siya, para yung na-traffic na nakataas ang kapay, kung anong naging po ang posisyon niya, ganun siya alam ko na, dapat sumunod ako. Hindi siya sumunod, isang dangkala ang layo ng paa niya sa lupa. Kamantaran, bumitaw ka dahil hindi ka mapapahamak, tutulungan kita. Hindi po bumigay, hindi po sumunod. Kaya dapat, pag sinabi sa iyo ng Diyos, bumitaw ka na para hindi ka mapahamak. Dapat, sundin po natin yun. Ay, hindi. Dapat kung bibitaw dito, ito mula pa sa akin, kanununuan. Mula pa sa akin, ito na talaga ang nagbibigay sa akin ng tamang kaalaman. Diba? Hindi ka rin bumibitaw. Ang turo ko ngayon, sumunod ka. Sinabi ng Diyos, bumitaw ka at hindi ka mapapahamak. Amen? Andiyan pa ho kayo? Amen. Number, yun nga po yung tanong dyan. Hanggang kailan tayo pwedeng sumunod sa Diyos? Pwede ba hanggang kamatayan? Pwede hindi papayag ng Diyos na mamatay ka. Ang gusto lang niya, sumunod ka. Diba? Ang gusto lang ng Diyos, sumunod po tayo, pero hindi siya papayag na mamatay ka. Dahil siya po yung namatay. Para hindi po tayo mamatay, siya po yung namatay. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi papayag ng Diyos na mamatay ka. Kaya nga ngayon, buhay ka. Yung natulog kahapon, patay ka. Pero ngayon, gising ka. Nagising ka kanina, umaga, malakas, malusog. Hindi papayag. Dahil merong layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hindi ka mamamatay hanggang hindi pa niya na-accomplish yung layunin niya para sa iyo. Kaya po, huwag kayong matakot. Pag sinabi ng Diyos, bumitaw ka na dyan sa kinalalagyan mo. Bumitaw ka. Baka kaya ka pinabibitaw, hindi tama yung kinalalagyan mo. Amen? At hindi ka aabutin ng kamatayan dahil ang Diyos po pag nagturo, pag nag-utos, siguradong tama. Pag siya ang nag-utos, siya pa rin ang magtutustos. Amen? Ang gagawin lang po natin, sumunod po tayo. Sumunod. Number 2, obedience releases the power of God. Tingnan niyo po, napakaganda. Ay, unawaan agad natin, ang pagsunod ay nagre-release ng power, ng kapangyarihan mula po sa Diyos. Ang pagsunod. Tingnan po natin.
Verse 7, letter B. Resist the devil and he will flee from you. Tignan niyo po, maraming mayabang. Maraming nagsasabi, talunan na si Satanas. Kayang-kaya ko si Satanas. Walang ninaubras si Satanas, talunan na siya. 2,000 taon na nakakaraan. Talunan na si Satanas. Kayang-kaya ko siya. Kaya sabi po dito, yung sinasabi ng, ano yung kanta? Ano yung kanta na, O tukso, layuan mo ako. Diba? Lumayo ba? Hindi ba lalo kang natukso? Dahil hanggang ngayon, ang demonyo ay humihirit pa. Tama, talunan na siya, 2,000 taon na nakakaraan, pero meron pa dito hindi pa natutokso. Meron pa dito na walang demonyo na tumutokso sa inyo. Kung bakit kayo nagkakasala. Meron ba? O? Meron ba sa bawat isa po sa atin na tinutokso ng demonyo? Kasi yung po ang trabaho niya, ang ministry po ng Satanas ay manukso. Yung pang ministry niya, dahil nung nagano po ang Diyos kay Job, ang lahat ng anghel ay nag-meeting, kasama si Satanas. Kaya sabi ng Diyos, ano ang gawain mo ngayon, Satanas? Eto, akyat manaog, mula sa lupa, mula sa langit hanggang lupa, inihulog ako sa langit, mula sa lupa, manukso ang trabaho ng demonyo. Manukso. Pero, hindi mo siya kayang palayasin, hindi mo siya kayang sabihin mo na kayang-kaya kita, kayang-kaya. Wala po. Walang makapagsasabi dito na kayang-kaya ng Satanas dahil sa kanyang sarili lamang. Kaya nga sabi, kung hiwalay tayo sa Panginoon, walang tayong magagawa. Pero, ang sabi po dito, ano po yung unang sinabi kanina? Ano po yung sabi kanina? Ano yung utos? Ano yung sabi ng yung letter A? Balik na natin. Nawala. Yung una pong sinabi na ayan, hindi ba yung una, yung verse 7? Ano po sabi? Submit yourself then to God. Mag-submit ka sa Diyos. O pagkatapos, ano pong kasunod? Kasi paano yung mabilis na ano bang ayan, wala na. Verse, ay, naku, saan tayo nakalting? Nakabalik. Ayan, submit yourself to God. Yung po yung unang sinabi dito sa ating pinag-aaralan. Ayan, ano na po tayo. Ano po yung unang sinabi ng Diyos? No? Submit yourselves then to God. Magpasakop muna tayo sa Diyos. O pagkatapos, pag nasakop na tayo ng Diyos, ano kasunod na verse? Di ba? Ano sabi? Resist the devil and ano po? Wala layas ang demonyo. Pero sabi mo, tukso, layuan mo ako. Hindi po. Walang lalayo yung demonyo. Kahit yung demonyo pa, ang manuksutan nyo, hindi sila pwedeng pakusapan dahil yun ang trabaho niya talaga. Pero kung magpapasakop muna tayo sa Diyos, magsasubmit tayo sa Diyos, lalayas ang demonyo. Amen? Ayaw na siyang labanan kapag sumunod ka. Magpasakop ka muna sa Kanya. Resist the devil and he will flee from you. Lalayas siya. Hindi mo siya pwedeng pakiusapan. Hindi ka makikiusap sa Kanya. Talo mo sa Satanas, talo mo ang diablo kapag ang power ng Diyos ay nasa iyo. Amen. Diba? Kapag ang Diyos ang kakampi mo, walang laban sa iyo. Kahit sino pang demonyo, walang laban sa iyo pag ang Diyos ang iyong kakampi. Pag nagpasakot ka sa Diyos. Witness to others, letter A. When believers walk in obedience, it acts as a light to the world, so casting the transformative power of God's grace.
Yan po, transformative power of God's grace. Basahin po natin ito sa mga gawa. Mga gawa, samahan niyo po ako ng pagbasa. Mula po 30. No, parang hindi nga lang po. Dali lang po. Dali lang po. Bago tayo magbasahin. Dali lang. Sabay-sabay po tayo bumasa. May ilang Hudyo doon. Pag-gala-gala. At nagpapalayas ng masamang espiritu. Yan o, tingnan niyo po. Pinangahasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga inaalihan ng mga masamang espiritu. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Ang nagsasabi po nito ay yung pong pamilya ni Seba. Sa bilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Seba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Crispo. 7 yung kanyang anak. Ganun po ang ginawa nila. Tingnan niyo po, verse 15 hanggang 16. Subalit, sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? Diba? Yan ang tanong mo. At sila'y nilundan ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. O, tingnan niyo po, tinago silang lahat at malubang sinaktan, hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na yun. Tingnan mo, sino lumayas? O, yung bang 7 anak ni Seba? Yung ba lumayas? Ginaya po nila yung ginagawa ni Pablo. Kaya nga po, ang power ng Diyos, ang God's grace, ang power niya na nasa iyo, kung ikaw ay born again na, kung ikaw ay tinanggap mo na si Jesus, meron kang power, binigyan ka ng power sa pangalan ni Jesus. Pwede ka magpalayas ng demonyo, pwede ka magpalayas ng mga masamang espiritu. Pwede. Pero yung gayahin mo, kung hindi ka naman talaga, hindi mo pa talaga tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at sarili sa tagapagligtas, wala kang power. Pero pag tinanggap mo na siya, na born again ka na, ganito po ang nangyayari. Hindi po, ito ba ginagawa ko po ng ano eh. Sabi nung masamang espiritu, kilala ko si Jesus. Diba? Kailan mo, ang masamang espiritu, kilala ang Panginoon. Lalo niyo po ba? Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Brother Freddy. Eh, ikaw, sino ka? Ang tanong ng mga espiritu, ikaw, sino ka? Ito na niyo po, di ba? Ang sabi gano'n? O wala siyang masabi kung sino siya. Pero kung talaga ang Panginoong Jesus, lalayas po yung masamang espiritu. Di ba? Amen? Lalayas po yun. Hindi po pwedeng gayahin. Hindi po natin pwedeng gayahin ang born again. Hindi po natin kayang gayahin ang tunay na tumanggap sa Panginoon. Hindi po pwedeng gayahin. Original po ang ginagawa po ng isang anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoon. Original po yun. At kapag siya nagpalayas ng demonyo, ng masamang espiritu, lalayas ng demonyo. Hindi pwedeng hindi. Amen? Andiyan pa ho kayo? Na hindi pwede yung, sa pangalan ni Jesus, hindi mo naman kilala si Jesus. Tinanggap mo na ba si Jesus? Wala kang power, wala kang karapatan. Yung kung sa pangalan ni Jesus, ang karapatan lang doon sa mga anak niya, anak ng Diyos. Nung na lahat ang tumanggap sa Kanya, nandun po ang karapatan na gamitin ang makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Tignan niyo po sa verse, Lucas chapter 10, verse 17, verse hanggang 20. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit. Ayan po, ang linaw po. Even the demons submit to us in your name.
Ano po, nabasa niyo po ba? Ayan o. The 72, kasi po, yung 72 alagad na yan, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Inano po niya, yung lahat ng pinahayo niya, binigyan ng kapangyarihan. Ayan. Lord, even the demons submit to us in your name. Tingnan mo, sa pangalan ng Panginoon Jesus, sumusunod ang demonyo. Ay, sabi ng Panginoon, I saw Satan's fall like lightning from heaven. Nakita niya ang mabilis na parang kidlat na bumaba. Inihulog mula sa langit, parang kidlat. Nung mahulog si Satanas. I have given you, tingnan niyo po, ang sabi, verse 19, I have given you authority to trample on snake. Ayan po, authority yan, binigyan ng Panginoon. Ang lahat ng kumilala, tumanggap sa Kanya, may kapangyarihan. Ang sabi po dito, to overcome, to trample on snake. Tatapakan nyo lang ang ahas. Ipis nga lang. Takot kayo. Ahas pa. Pero, kapag tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang sabi po dito, kaya mong tapakan ng ahas, ang mga, ano yung scorpion? Halakdan? Diba? Mga ano po ito? Mga makamandag. O pero sabi niya, and to overcome all the power of the enemy. All the power of the enemy. Lahat ng kapangyarihan ng kalaban, kaya po natin yan. Nothing will harm you. Well, hindi makapantik sa'yo. Ang ahas, ang alakdan, kahit ano pa, sabi dito, overcome all the power of the enemy, nothing will harm you. However, sabi ng Panginoon, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak na ang demonyo isuko sa inyo. Talo nyo. Hindi yan ang pinakaano. Ang pinakamahalaga, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen. Nakasulat ang pangalan ng bawat tumanggap, kumilala sa Panginoon. Nakasulat po sa aklat ng buhay. At yung buhay hindi mabubura. Yung kaligtasan na pinagkaloob sa tunay na tumanggap sa Kanya, hindi po yun mabubura. Hindi po buburay ng Diyos. Dahil ang nasulat na. Amen? Kaya nga sinasabi na ang kaligtasan ay nawawala ba ang kaligtasan? O? Nawawala? Kapag tinanggap mo ba si Jesus sa puso mo bilang Panginoon sariling tagapagligtas, ang sabi doon, kapag tinanggap mo siya, isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Nakasulat sa langit. Yun ang pinakamahalaga, pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin, na nasulat ang pangalan natin na tayo ay naligtas dahil sa Panginoong Jesus. Walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lang ng ating Panginoong Jesus. Wala nang iba. Amen? Andiyan pa ho kayo? Next. Number 3. Come and draw near to God, and He will cleanse us our sins. Diba? Napakaganda po yung pangatlo. Come and draw near to God, and He will cleanse us our sins. Lumapit tayo sa Diyos at lalapit siya sa atin. Ikaw, sino may kailangan? O? Sino may kailangan? Tayo. Tayo ang lalapit sa Diyos. Hindi ang Diyos ang lalapit sa atin. Tayo may kailangan, tayo ang lumapit sa Diyos. Eh, hindi ko makalapit sa Diyos. Kasi napakarami ng kasalanan. Tambak ang kasalanan. Sinlaki ng bato. Sinlaki ng bato ang kasalanan ko. Pero sinasabi, sinlaki ng dagat. Ang kapatawaran ibibigay sa iyo ng Diyos. At kahit sinasabi mo na hindi ka pa pwede dahil marami ka pang kasalanan, hindi maubos ang kasalanan. Hindi mababawasan, madadagdagan pa. Diba? Hindi mababawasan, kundi madadagdagan pa ang kasalanan ko.
Kaya ngayon na ang araw. Today is the day of salvation. Hindi bukas. Hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan. Ang kaligtasan ay ngayon. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, huwag maging matigas ang ulo. Amen? Come and draw near to God and He will cleanse us our sins. Verse 8. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Huwag ka nang maging double-minded. Huwag ka nang magbabago para ng isip. Ngayon na ang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Tingnan niyo po ang mangyayari kapag lumapit po tayo sa Diyos. Isaiah chapter 1 verse 18. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, anong sabihin ng scarlet? Oh, masyadong pula. Pulang-pula, parang kumbaga sa tubo, pula-pula. Ano po sabi dyan? They shall be. Ano po gagawin? They shall be as white as a snow. Diba? Gano'ng kaputi ang snow. Tuwang-tuwa ako nung unang maranasan ko yung magkaroon ng snow sa Japan. Napunta ako ng Japan. Tuwang-tuwa ako. Ako po, talagang halos lumulundag ako na ano. Kulay, puti talaga. Tapos, pag dumating na hanggang 3 araw na nag-i-snow, tambak na sa kalsada, puno na. Puno na yung kalsada, yung bahay, natapunan na. Pero hindi yun ang sinaano ko, yung kulay ng snow talagang puti siya. Puting-puti siya. Pero yung pala, mawawalan ako ng trabaho. Ang trabaho, pintor, pengkiyasan. Makakapagpintura ka ba pag umuulan? Pagka yung labal. Pero mabuti ang Diyos. Amen. Nagkaroon ako ng trabaho sa loob. Kaya dapat, pagka panahon ng taglamig, meron ka rin alam ng trabaho sa loob. Pero ang gusto kong makita natin dito, ay yung kulay pula ng kasalanan natin ay gagawin tulad ng snow, puting-puti siya. Sa una, napakaganda. Parang pag meron kang sago, beans, pwede kang magtimpla, pwede kang maghalo-halo. Talagang para yung, ang ganda-ganda ng pagkakalo, hindi ka tulad yung mga ginagagad na pangit. Pero yung snow, napakaganda. Dahil pa yung halo-halo ni Beba. Diba? Na hindi agad natutunaw. Pero ang gusto ko pang makita natin dito, yun po ang gagawin. Kahit kulay pula, kulay dugo, ang ating kasalanan, gagawin niyang puti-puti. At sabi po ito, so they are red as crimson, they shall be like wool. Ano yung wool? Bulak? Bulak? Cotton? Saka ba? Gagawin gano'n ang kulay. Ito pa po ang isang pinakamaganda. Psalms 103 verse 12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Aalisin lahat yung kasalanan natin. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun kalayo. Kayang-kayang i-remove ng Diyos ang ating kasalanan. Amen. Kaya huwag kayong magkaroon na, hindi ako pwede na napakaraming makasalanan. Hindi naman mapapawasan yan. Matadagdagan pa. Kaya ang gagawin natin, sumunod na lang tayo sa sinasabi ng Diyos. Ano yung sabi? Na yung number 1, letter number 7? Submit. Then to God. And then, pagkatapos, pagka nagsubmit tayo, pwede na. Diba? Pwede na. At dahil dito naman, ang sa kasalanan, aalisin lahat ang kasalanan natin. Ang ganda nung narinig kong narinig kong ispantan niyo. Nagkataon ba kayo? Gusto niyo bang pumunta kung may silang? Narinig ko, napakaganda.
yung po compose ni ano pangalan nito? Ano ni Sunshine? Si ano pangalan nung? Ha? Ano pangalan nung? Ha? Si Cesar Montano. Si Cesar Montano, sabi niya. Meron ka akong ano, kaya lang ang tono nito ay You Are My Sunshine. You Are My Sunshine. Yung tawa ng mga tao kasi mag-camera tayo niya. Sunshine, pero binago ko. Tapos ganito po ang nangyari. Binago niya yung You Are My Sunshine. Ang sabi, You are my Savior, my only Savior. You make me sinless. Sabi doon, my perfect God. Diba? Diba ganda? You make me sinless, my perfect God. Ano gusto mo? Sige, yan. Ano gusto mo? Teka na, parang sigurado. Tingnan ko naano ko. Kahit yung kanta lang na yun, pwede ka lang, message na po. Napakaganda po ng message mo. Ano na yun? Taga lang po ha, intermission muna. Kayo mainip. Sabihin nyo muna sa katabi nyo, bawal mainip. Ayan, ito po. You are my Savior, my only Savior. You make me sinless, my perfect God. Though I'm not worthy, and yet you love me. Jesus came to save you and me. Di ba napakaganda? Amen? Gusto nyo pa ulitin ko o gusto nyo ang buwi? Di ba napakaganda o? Ulitin ko lang. Ayaw hindi. Ulitin ko. Sabayan niyo po. You are my Savior, my only Savior. You make me sinless, my perfect God. Though I'm not worthy, and yet you love me. Jesus came to save you and me. Di ba napakaganda? Ang gobyerno ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, si Jesus. Kaya, surrender na, sumuko na tayo. Sundin na natin ang sinasabi ng Diyos, asakot tayo sa Diyos. Tanggapin yung kanyang anak na para hindi tayo mapahamak. Alam niyo ba, tapos na, introduction pa lang po yan. Life application. Kailangan natin ng life application. Kasi kung narinig lang natin, tapos hindi natin i-apply, business. Nabutas ang bangko na walang nangyari. I-apply po natin. Life application. Number 1 po na application. Ano po? Pakibasa po. Anong malakas? Submit your heart to God. Submit your heart to God. Tingnan niyo po, unang isubmit niyo puso. Puso po ang isubmit natin. Huwag isip o kung ano pa man, ang una natin isubmit sa Diyos, puso. Ano po sabi diyan sa Proverbs 28:14? Blessed is the one who always trembles before God. Mapalad ang tao na laging sumusunod sa Diyos. But whoever hardens their heart falls into trouble. Dapat hindi po tayo pusong bato. Amen? Hindi po tayo dapat pusong bato. Mapalad ang mga tao na sumusunod sa Panginoon. Number 2, submit your soul to God. Submit po natin, una heart, tapos ang ating, kasi po ang katayan ng tao tatlo. Tama po ba? Espiritu, kaluluwa na nakatira sa katawan. Kaya tama-tama yung pinaawit ni Sister Lynn. Diba? Submit your soul to God. 1 Peter 1:22-23. Now that you have purified yourselves by obeying the truth
so that you have sincere love for each other. Yan. Love one another deeply from the heart. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring word of God. Yan. Nakita ko po doon sa 4:8 ng 1 Peter, alam po, ang sabi, magmahalan kayo, ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Diba? Amen? Kaya sabi po dyan, magmahalan kayo, love each other. Dahil kapag kayo ay hindi nagmahalan, at kayo ay away, mauubos kayo. Nagkagata. Sabihin nyo muna sa katabi nyo, sabihin nyo, magmahalan tayo. Lalo na sa bawa sa asawa mo, magmahalan tayo. Kaya ang sabi, ang pagmamahal, umapawi ng maraming kasalanan. Maraming kasalanan. Di po? Matthew chapter 10 verse 28. Sabi po dito, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Sabi niyo, huwag niyo katakutan ang pumapatay ng katawan pero walang magagawa sa kaluluwa. Pero sabi ito, ang katakutan niyo ay yung pumapatay ng katawan at pumapatay din ng kaluluwa at hindi dinadala sa impyerno. Kaya yun po ang katakutan natin ng Diyos. Amen? At ang sundin natin ay ang Diyos. Hindi ang sinasabi ng tao, kundi ang salita po ng Diyos ang sundin po natin. Number 3, submit your mind to God. Tama ba, Sister Lee? Tama. Submit your mind to God. Yung isip po natin. Merong yung so-a-thought. So-a-thought, dahil po yun. So-a-thought, read an act. So-a-act, read a habit. So-a-habit, read a character. And then, so-a-character, read a destiny. Kaya sa umpisa pa lamang, sa umpisa natin, kung tayo naisip na hindi maganda, huwag na natin ito. Yung thought natin, linisin natin ang ating isip. Huwag yung kung ano-ano ang lumalagay sa isip natin. Linisin natin ang ating isip. Kaya dito po, submit your mind to God. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Yun nga po, kapag ang ating isip ay nag-govern ng ating laman, ang ano po niya ay kamatayan, pero kapag nag-govern ng Spirit, ang ating isip, ang bunga po nito ay buhay at kakayapaan. Amen? Romans 7:23, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin at work within me. Kung minsan nag-iisip tayo ng maganda, di ba? Pero hindi yun ang nangyayari na ginagawa po natin. Kasi ang umiiral po ay yung ating laman, yung ating stress. Dapat ang umiral ay ang Espiritu, dahil ang Espiritu ang magbibigay ng buhay, hindi ang laman. Yan po, sabi ni Pablo, nag-iisip ako ng maganda, nag-iisip ako ng magandang gawin, pero iba yung nagagawa. Tama po ba? Naranasan niyo po yun? Na gusto mong gumawa ng tama, ng maganda, pero iba yung nagagawa nyo, kasi natukso kayo. Amen? Kaya dapat lagi tayong nagpapasakot sa Diyos. O tayo ay ang Panginoon, ang ating Panginoon. Panginoon Jesus. Para kaya-kaya tayo natin ang tukso, kaya-kaya natin ang dyablo na paglabanan po lahat. Ito yung panghuli. Ito po, ang pinakaano rin po. Bukod doon sa heart,
soul, and mind. Ito po yung marami. Marami nitong, ewan ko lang sa inyo, yung sabi po ito, submit your selfish ego and motives to God. Meron kayong ego? Alam niyo po ba yung ego? Ha? Pride. Lahat po meron yan. Yung sa pride, ano yung nasa tigda? Ang word ng pride? Ha? Ay. Di ba? Ikaw na. Ayaw. Yun na hindi nawawala. Laging ikaw. Ay. Pride. Yan ang naglalayo Ego. sa atin ay pride eh. Yan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Ha? Kapag ang babangan, malapit sa iyo. Ang pride daw ay hindi naman ito siguro. Pwede ba sabihin? Ang pride daw ay parang panty. Na pag hindi mo binaba, walang mangyayari. Ang po yun, walang po yun, walang mangyayari siya. Totoo, di mo ba? Kaya dapat ang pride po natin, ibaba po natin. Pero huwag niyong gayahin yung nagsabi nito na huwag nang mag-pit. Submit yourself, egos, and motives to God. Ito po si King David. Yan po. His selfish desire for Bathsheba lead to adultery, lies, and murder. Nagkakala po si David, pero hindi po siya yung may ego. Binaba po niya yung ego niya, yung pride niya. Nung pumunta sa kanya si Propeta Nathan, na sabi niya, nagkwento si Propeta Nathan, na meron ikang isang hari na naghanda, kung alin pa yung pinakamagandang alaga. Ang alaga ng ang pinatay at yung anang alaga na mahal niya, yung pa yung pinatay para pag-alala. Kaya sabi ni David, hindi tama yan. Mali yan. Kasalanan yan. Kaya sabi ni Propeta Nathan, ikaw yun yung natukso kay Bathsheba. Na mahal ni Urias, si Bathsheba, pero inano mo hanggang sa pinapatay mo pa si Urias. Ikaw yun! Sabi ni Propeta Nathan. Alam niyo po, sabi ni, ang sagot ni David? Ako ba yun? Ganun ba? Ganun ba sagot dapat natin? Pag ikaw pala talaga, ginawa mo yun? Kasi napakaroon yung ginawa ni David eh. Para lang siya, pinapatay na mismo yung asawa ni Bathsheba para maging kanya si Bathsheba. Pero, kung ikaw halimbawa, nabisto ka na, ano ang sasagot mo? Ako kayo? Sana nirecord mo para mapatunayan mo na ako nga. Pero si David po, hindi na ba kanyang pride, sabi, nagkasala ko siya. Change my heart. Napakaano po ni David, inamin po niya na siya ay nagkasala. Kapag po gano'n, ibaba natin ang pride po natin. Yung ego and motives to God. Proverbs 16:2. All a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Ang tinitingnan po ng Diyos sa atin, hindi yung ating labas na rolo. Ang tinitingnan niya ay puso. Kung ano ang motibo natin. Diba? Ang sabi ng iba, ang niyang panlabas na kaanyuan ang tinitingnan ng Diyos, ang tinitingnan niya lagi ay puso. Ang motibo po natin. Bakit tayo nagpunta rito? Bakit tayo nagpunta dito? Mabuti ba? Mabuti ba na tuwing linggo ay narito po tayo? Dahil kung hindi gano'n, sabi po ng ulitin ko, Santiago 4:17, ang nakakaalam ng mabuti, pagkatapos na hindi ginawa, nagkakasala siya. Kaya nga, mabuti itong nasa bahay pa lang kayo, alam na ng Diyos ang motibo niyo kung bakit kayo nagpunta.
Kaya nga dapat, kung meron kang problema, kung meron kang sakit, dapat nga, pumunta ka dito. Dahil nandito ang kagalingan. Nandito ang kalutasan. Hindi sa kapitbahay, hindi sa kumpare, hindi mo kani-ganino. Dapat nandito. Alam ng Diyos yun. Hindi pa kayo pumupunta rito. Alam mo niya kung bakit kayo nagpunta rito. Kaya mabuti ang layo ninyo na nandito kayo na tayo sama-sama na nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Tapos na. Tapos na. Tapos po kayo. Ano na po tayo? Words of wisdom. Pakibasa po ng malakas. Christ, I am totally submitted to God. Galing ba yan sa puso? O, huwag kayo sa akin nakatingin. Doon po. At pagbasa nyo, dapat galing sa puso ng malakas. Isa pa. 1, 2, 3. Christ, I am totally submitted to God. Tayo po yung report. May